Umiinom ka ba ng kape? Ito ba ay dahil sa sadyang mahilig ka lang talaga sa kape o baka naman ginagamit mo ito strategically para makapag-perform ng maayos mentally sa iyong pang-araw-araw na gawain sa trabaho? Pero ang tanong, paano nga ba talaga nakakaapekto ang pag-inom ng kape sa ating cognitive performance? Safe ba ito? Diyan lang muna kayo mga friends at yan ang pag-uusapan natin sa episode na ito. Hello mga friends, this is Coach Janeth Aro. I am an Olympic nutrition coach who handled the programs of our Tokyo and Paris Olympics medalists. Ang cognitive performance ay tumutukoy sa mga proseso ng ating utak na may kinalaman sa knowing, learning, and understanding. At sinasabing ang pag-inom ng kape dahil sa caffeine component nito ay nakakatulong upang mapa-improve ang kakayanan ng ating utak pagdating sa cognitive performance among healthy individuals. Ang caffeine ay isang pangunahing component ng coffee at isang natural stimulant na mabilis na na-absorb ng ating katawan. Karaniwang nararamdaman natin ang epekto nito sa loob ng 15 to 45 minutes matapos itong inumin. Sa ating utak, may kemikal na tinatawag na adenosine, isang neurotransmitter na responsable sa pagpaparamdam ng pagkapagod at antok. Kapag iniinom natin ang kape, hinaharangan ng caffeine ang adenosine receptors kaya't nagiging mas alerto tayo. Bukod dito, may epekto din ng caffeine sa pagtaas o pagbaba ng level ng iba pang hormones na nakakaapekto sa ating sleep cycle tulad ng dopamine, serotonin at norepinephrine. Pagdating sa cognitive performance, ayon sa pag-aaral, ang moderate consumption ng caffeine ay maaaring magdulot ng mga sumusunod na benefits. Mas mataas na alertness at attention. Ang 75 to 300 milligrams ng caffeine ay maaaring magpataas ng alertness at attention lalo na kung kulang ka sa tulog. Pero kahit well-rested ka, may mild benefits pa rin ito depende sa tolerance ng isang tao. Mas mabilis na reaction time. Natuklasan din na ang caffeine ay maaaring magpabilis ng reaction time sa iba't ibang test situations tulad ng auditory and visual choice tasks. Pagdating naman sa mental tasks ng mga estudyante, ang caffeine ay maaaring mag-enhance ng cognitive functions tulad ng memory and attention lalo na sa panahon ng matinding pag-aaral. Although may mixed results pa ang mga pag-aaral patungkol dito, may ilang ebidensya na ang caffeine ay maaaring mag-enhance ng short at long-term memory maging sa memory consolidation ng mga mag-aaral, lalo na kung iinumin ito pagkatapos mag-aral. Ngunit tandaan, ang regular na pag-inom ng caffeine ay maaaring magdulot ng tolerance kaya't mainam na gamitin ito strategically. Pero ano naman ang epekto ng sobrang caffeine consumption? Bagamat may benepisyo ang caffeine, ang sobra o maling timing ng pag-inom nito ay maaaring magdulot ng pagkabalisa at nerbiyos. Ang mataas na dosage ng caffeine intake na aabot sa 1,000 mg per day ay maaaring magdulot ng nerbiyos at panginginig na siyang maaaring maging sanhi ng caffeine-induced anxiety. Ito din ay maaaring magdulot ng pagkakaroon ng problema sa pagtulog. Ayon sa isang pag-aaral, ang pag-consume ng 400 mg ng caffeine sa loob ng 12 oras bago matulog ay maaaring makaapekto sa onset and quality of sleep kahit na sanay sa moderate caffeine consumption ang isang tao. Ngunit ayon din sa same study na ang mas mababang caffeine intake at 100 mg 4 hours before bedtime ay walang significant effect sa sleep onset and sleep quality para sa mga habitual moderate caffeine consumers. At syempre, tandaan din natin na iba-iba ang reaksyon natin sa caffeine consumption. Depende sa ating genes. May mga tao na mabilis mag-metabolize ng caffeine kung kaya't wala silang masyadong nararamdaman na epekto ng pag-inom ng kape, habang ang iba naman ay mabagal ang pag-metabolize ng caffeine, kung kaya't mas pronounced at long-lasting ang epekto nito sa katawan kahit na minsan ay kaunti lang ang nainom na kape. Kaya mahalagang kilalanin ang sarili ninyong katawan at limitahan ang pag-inom ng kape ayon sa nararapat na amount at reaction ng inyong katawan. At para sa inyong guidance, narito ang caffeine contents ng ilan sa mga common coffee drinks.
So yan mga friends, ngayon ay alam na natin na ang kape ay may potensyal na mag-enhance ng ating cognitive performance kung iinumin sa tamang paraan. Siguraduhin lang na limitahan ng intake hanggang 400 milligrams ng caffeine kada araw, katumbas ng 3 to 4 cups ng kape upang maiwasan ang adverse effects sa pag-inom nito. Iwasan ang pag-inom ng kape ilang oras bago matulog, lalong-lalo na kung kayo ay hindi sanay uminom nito.